Ito ay 30 pesos, 50. Mura na lang po yung tumpok niya. Tapos nakabili ako ng kamatis. 10 pisong kamatis. Tapos 10 pisong sibuyas. 3 piraso. Tapos kamatis, 10 piso lang yan. Tapos bumili din ako ng pansahog na baboy. 50 pesos. Diba? 50 pesos na yan pero kaunti lang. Yung ampalaya, pag bagong pitas, pag minukbang mo, masarap daw yun. Parang hindi gaanong kapaitan yung lasa. Parang ikaw lang yan. Bitter. Okay. Ampalaya yan. Bitter. Mapait. Yung pinagdaanan mo? Parang oo. Yung ginawa mo dati? Na ano? Umalis ka dyan. Bakit? Yan nga ni po at nagpapakit pang maigi at may pahaya pang maigi ang aking asawa na yan, no? Kala mo naman sige, subukan mong ituloy. Mata mo lang ang walang tama sa akin. Akala mo sa akin di lalaban. May kamay din ako katulad mo, no? Pagkatapos ko nga ni po palang maghiwa ng ampalaya dyan ay naghiwa naman po ako ng ilalahok na baboy. Pagkatapos ko nga ni po palang hiwain ang baboy dyan ay naghiwa naman po pala ako dyan ng kamatis, pampakinis ng kutis at saka ng sibuyas, amoy bumbay at saka ng bawang. Sabi nga po pala sa akin ng aking asawa, bakit ganyan ang nguso mo? Yang itim, tapos pag naghihiwa ka, para ding sumasabay, gumagalaw din yung nguso mo. Sabi ko naman, pakailan mo ba? Ganito ako maghiwa. Pag naghihiwa ako, gumagalaw din yung nguso ko. Ano naman ngayon? Habang nga ni po pala ako'y naghihiwa dyan ng aking gagamitin sa pagluto yung aking asawa ay masyado ding marites. Ang dami niyang sinasabi sa akin. Ako naman ay nakikinig lang at isa din naman kasi akong marites. Habang nga ni po kami nagamaritisan ng aking asawa dyan ay nangiinis pa siya. Sabi ko, subukan mong tuyuin na naman ako. Asarin mo na naman ako at nang ako'y tuyuin na naman. Para lahat ng kasalanan mo maibabalik na naman. Kayo din ba yung katulad ko na? Misis, pag nagalit, lahat ng kasalanan ng asawa dati binabalik. Aminin nyo minsan, ganyan tayong mga misis. Nalilinglingani po ako din sa aking asawa na bakit gani rin napakadaldal. Tapos akala mo naman ang gwapong-gwapo sa sarili. At sabi sa akin ang baho ko daw, di maghanap siya ng mabango kung ako'y mabaho, di ba? Naalala ko nga ni po pala nung bata pa ako, nung may maisan pa kaming sobrang lawak, di baga po sa maisan ay may mga ampalayan ligaw. Yung pong maliliit na bilog, yan po kinukuha namin isa-isa at minsan ay aming kinakain din, binubulang lang bang tawag doon, binubulang lang namin, nilalagyan ng saluyot, ang sarap man din. Kaway naman po dyan sa nakaranas magbulang lang ng ampalayan ligaw at saluyot na galing sa ilalim ng maisan. Libre ng ulam mo, di ba? Pag nasa probinsya ka. Pag nga ni pong ganiring, ang palayang aming ulam ay pinamamantika ko muna po yung baboy na lahok. Saka ko po ginigisa yung sibuyas, bawang at saka ang kamatis. Pag po ganyan ang ginawa ninyo ay mas malasa po ang nilulutong ampalaya. Mas gusto po kainin ng mga anak ko pag ganun ang luto ng pagkakaluto ng ampalaya. Di ba nabubulol na naman ako, nasusura ko. Nakakaiyamot nga ni po pag vlogger ang iyong asawa. Katulad nung nakaraan, nagluto ako ng sinabaw na isda. Sabi niya, sandali lang. Wait mo lang ako dyan. Akala ko naman po ay tapos na siyang mag-video. Kaya ang ginawa ko doon sa sinabaw kong isda, sinalin ko na sa mangkok. Sabi niya, ba't mo sinalin? Bibidyohan ko pa yan. Di ba nakakainis? Pag nga ni po ganun ang nangyayari na babarino na siya, hindi na lang po ako naimik. At pag yan po ay sinabayan mo ang galit, siguradong masabog po yan para pong bulkan. Pagkatapos ko nga ni po palang igisa ang mga sangkap dyan, ay nilagay ko naman po yung ampalaya. Tinimplahan ko na rin po yan ng oyster sauce at saka ng magic sarap. Baka naman. Ayan nga ni po na ilagay ko ng oyster sauce at minikos-mekos ko lang po dyan. Ang nilagay ko nga po palang itlog dyan ay
ay 6 na piraso po. Kasi po, mas masarap po pag maraming itlog yung ampalaya. Kailangan natin nga bilisan magluto at may nagatanong na naman na, "Ma, luto na ba ang ulam? Nagugutom na ako." Kain ng kain naman yung batang yun ay hindi naman nataba ay. Nga ni po palang anak ko na yun ay yung pangalawa kong anak. Ang lakas pong kumain nun. Hindi naman nataba. Siya hanggang dito lang.